Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. And I'm so happy that you are still in my channel and thank you sa 1,400 subscribers ko ngayon. Alam ko na malaking tulong yung iba kong videos para lumakas yung loob nyo, lalo na yung mga hinaras na mga online lending apps na ipapahiya, ipapakorte, ganon, na hindi naman katotoo-totoo. However, syempre may mga ibang harassment din na ginawa itong mga online lending apps na nakaka-bother or di kaya nakakawala ng peace of mind at parang nanliliit ka sa sarili mo at nahihiya ka sa paligid mo based sa kanilang ginawa. So ngayon, meron tayong topic ko which is itong senaryo na to na kung saan hindi nakapagbayad si si loaner mismo, si ang nag-loan mismo ng kanyang utang lang dahil lang sa emergency or di kaya na-delay ng ilang araw kasi na-delay yung sahod nila and then nagkaroon na ng text blast at ang worst dito ay pinadalahan siya ng bulaklak ng patay. So alam naman natin guys na kapag pinadalahan tayo ng bulaklak pampatay, lalo na yung mga kapitbahay natin na ikaw hinahanap, so parang nagsususpecha sila na inaharas ka, pinapahiya ka, so parang nanliliit ka sa sarili mo based sa ginawa sa'yo. Pero huwag kang matakot dahil pwede mo itong ireklamo. Kapag pinadalhan ka ng bulaklak pang patay, lalo na ng mga online lending apps na nangaharas at namamahiya, huwag kang matakot dahil pwede mo yang i-report sa mga agencies natin. So, unang-una, pwede natin i-report yan sa police station na malapit sa atin, especially yung sa Anti-Cybercrime Division Unit ng police station, or pwede ka mag-email mismo sa PNP Anti-Cybercrime Division or di kaya sa NBI Cybercrime Division nila. So, pwede mo dong i-post ang bulaklak na pinadala sa'yo at yung mga online lending app na sure kang nang haras sa'yo or nagpadala sa'yo ng bulaklak. And then, pwede mo yung i-report yung application na yan sa Play Store at para matanggal sila and then lastly, pwede mo yang i-report sa ating Securities and Exchange Commission due to their unfair lending processes. So, sa pagganong bagay, ang gagawin mo kapag naka-receive ka, after mo ma-report is hayaan mo yung OLA na gawin kung anong gusto nilang gawin sa'yo. As long as in good faith, kung kaya mo naman magbayad, bayaran mo sila pero no need to pay agad-agad sa application. Magbayad ka, magharap kayo sa barangay or di kaya sa korte, huwag kang matakot na magpapakort sila or magpapalegal dahil number one, kahit registered sila sa SEC, ay illegal yung kanilang mga ginagawa. So kung illegal ang kanilang ginagawa, pwede yan silang imbestigahan. At tandaan nyo na walang ola pa ang nagpapakorte dahil natatakot silang imbestigahan yung kanilang mga proseso at natatakot silang mabisto yung kanilang plano at pwede sila mismong mabaliktad. Kaya if ever na hinaharas ka, ay pwede mo ding i-change yung SIM card mo pansamantala. Pero kung hindi talaga kaya is i-block mo lahat ng mga incoming text at calls nila. Huwag mong isipin na masistress ka dahil yung ginagawa nila ay pinapastress ka nila until such time na maisipan mo magbayad sa kanila. So, pwede ka naman magbayad pero magbabayad ka sa barangay na kung saan ay may opisyal na nanonood or di kaya sa police station or di kaya sa korte. Huwag kang magbayad diretso sa app na nangaharas sila kasi ikaw yung malulugi. Bayaran mo sila ng personal pero
tandaan mo, kung hindi ayaw nilang magpakita ng personal, then i-hold mo muna yung pera for the moment. At saka, ignore mo lahat ng mga negative things sa online lending apps. At kung papadalahan ko ulit ng bulaklak, then another report na naman. Until such time na ma-recognize mismo ng ating mga ahensya yung mga pinanggagawa nito, at possibly kapag madami kayong nagrereklamo, mas malaki yung chance na ma-raid itong mga call center ng mga OLA na nanghaharas. Kaya if ever na makatanggap ka nito, ignore mo lang. Kaya sabihin mo, magkita kayo sa barangay o sa korte, pwede ka mag-change ng SIM, pansamantala, pero kung hindi, i-block mo na lang lahat ng contacts, ng messages mo at calls, at saka i-private mo na din yung social media mo para hindi sila makapag-comment. At yun lang, ingat.